Tililing. Oo, si Tililing. Si Tililing na ang pinakasinungaling na tao sa Pilipinas. Si Tililing na pinakamarites. Si Tililing na talunan. Si Tililing na hindi na makakabalik sa gobyerno kailanman. Nagreklamo doon sa 18 bagmen. 18 bagmen ni Zaldico na nagdi-deliver ng pera sa kanya, di umano, at sa mga congressman na mga kawatan. At syempre, sa kung kani-kanino pa, so nagsampa siya ng demanda. Bakit? Ba't ikaw, ang hilig-hilig mo manira? Lahat na lang, sinisiraan mo. Hindi ka naman dinidemanda. Pero bakit dito, nagdidemanda ka? Ba't ganun? Napaka-unfair mo naman. Ang hilig-hilig mo manira ng kapwa mo tapos magdidemanda ka. Samantalang ikaw, lahat ng tao sa paligid mo, lahat na lang ng mga nakadikit sa Duterte, kung ano-ano masasamang pinagsasabi mo, napakarami ng kasalanan mo sa bayang Pilipinas, pagtatraidor mo, wala namang didemanda sa'yo. Walang nagdidemanda sa'yo kasi wala kang kwentang tao Kaya wala nagdidemanda sa'yo kasi wala namang may pakialam sa'yo. Lahat naman ng tao busit sa'yo. So bakit mag-aaksaya pa sila ng panahon sa'yo? Pero sabi nga nila, kapag ikaw ay nagsampa ng kaso, ibig sabihin, balat sibuyas ka. Ba't balat sibuyas ka? Kapal-kapal ng mukha mo. Kapal-kapal ng balat mo manira ng bayang Pilipinas. Tapos, pagka may kina-counter ka, merong mga iskandalo na idinidikit sa'yo, magdidemanda ka kagad. Bakla ka ba? Panoorin natin itong pagsasampa niya ng kaso. Reklamo ni dating Sandor Antonio Trillanes sa DOJ ang 18 nagpakilalang bagman umano ni Zaldico. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Justice Correspondent Camille Samonte. Camille, ano mga reklamong sinampan ni Trillanes at ano raw ang basehan nito? Jiggy, reklamong perjury ang inihain ni dating... Reklamong perjury, napakasinungaling mo. Kung meron sinungaling dito, ikaw yun, Trillanes. Pantakay mo nung unang tinanong sa iyo to, galit na galit ka. Sabi mo hindi nangyari yan, walang nangyaring ganyan. Tapos binisto ka ni Boying Rimulya. Sabi ni Boying Rimulya, kasama ka daw, pumunta ka sa bahay niya, kasama yung mga taga-ICC. Dinidinay mo nung una, tapos biglang inamin mo rin, na totoo. Na naghatid ka, ikaw mismo nagsabi, nagsupply ka ng mga testigo sa ICC. Ano yan? Broker ka ng mga testigo? Agent ka? Agent yarn? So ano yun? May ahensya ka ng mga testigo na ipinipresenta mo sa mga taga-ICC? Masama yun. Unang-una sa lahat, hindi ba? Sabi ko nga sa inyo, may korte naman tayo rito. Meron ka palang mga ebidensya, meron ka palang mga tao, testigo na pwede mong gamitin para sa kaso ni Pangulong Duterte. Ba't hindi mo dito pinail? At saka, bakit? Di ba? Hindi naman dito korte mo Ang korte mo yung ICC. Dapat yung fina-file mo ngayon sa korte o sa DOJ na kaso sa mga sundalo, dapat i-file mo dun sa ICC dahil hindi mo naman kinikilala ang korte natin, di ba? Kasi kung kinikilala mo korte natin, sana dito mo dinimanda si Pangulong Duterte. Doon mo dinimanda ibig sabihin wala kang tiwala sa korte natin. Mo ba't sa mga korte na ito? Alam niyo, kayong kung saan man korte na lumalapit ito sa tuwing magsasampa ng demanda, dapat yun ang sasabihin nyo Wait, wag ka dito magdemanda. Ang tanong nyo pala muna, ba't ka nagdidemanda? Kasi siniraan ako ni ganito, siniraan ako na ganyan. Bakit ka sa amin nagdidemanda? Sasabihin niya, kanino pa ba? Saka nyo ngayon sagutin. Yun naman pala Pagka may reklamo ka, sa amin ka magdidemanda. Bakit yung kay Pangulong Duterte, dinimanda nyo sa ibang bansa? Sabi mo, wala kang choice. Kami naman pala yung lalapitan mo kapag meron kang mga reklamo. Bakit yung kay Pangulong Duterte, hindi mo dito nireklamo sa amin? Bakit sa ibang bansa? Dapat ganun ninyo yan tapos ibalik mo, yan na yung yung reklamo mo. Dali mo yan dun sa ICC, punta ka sa Hague, mamasahe ka. Doon ka magsampa ng demanda dun sa mga naninira sa'yo. Dapat ginaganon nyo yan Di ba kung ako ang Department of Justice, mapapahiya ako Di ba parang harap-harapan, parang niloloko nila yung korte. Meron naman tayong kapasidad dito, gumagana naman ang justice system natin, working naman yung mga RTC, mga MTC, working naman yung Court of Appeals, working naman yung Supreme Court. Pero bakit hindi sila dito nagsasampa ng demanda as grave as yung demanda nila kay Pangulong Duterte? Bakit doon? Hindi ba? Sabi ko nga, yung pagtulong pa lang niya, kung totoo yan sinabi naman pala niya na totoo Yung pagtulong pa lang niya diyan sa mga ICC prosecutors na yan, pagtataksil na yan sa bayang Pilipinas Oo, kahit na hindi siya nabigyan, halimbawa man, hindi totoo na nabigyan siya ng pera nitong mga sundalo na ito na nagdi-deliver ng mali-malitang pera. Let's say, hindi siya nabigyan ng pera. Pero yung fact na ikaw ang tumulong sa kanila para ang isang kalahi mo, tumulong sa isang
korte na walang jurisdiction sa atin, hindi na tayo miyembro. Tumulong ka, nag-supply ka ng mga tao, ebidensya para magkaroon sila ng matibay na kaso. Para sa isang kababayan mo, yan ang matinding pagtataksil sa bayan. Kapal ng mukha, no? Ikaw na yung taksil sa bayan, ikaw pa yung nagdidemanda dahil nasaktan ka sa mga batiko sa'yo. Nasaktan ka sa mga sumbong sa'yo. Baka naman pati ako, demanda mo ha. Nagre-react lang tayo dito sa ano na ito ha. Kayo talaga mga taga-gobyerno. Sabi nga, di ba pag kayo mga taga-gobyerno, dapat hindi kayo hindi kayo balat sibuyas. Ay, hindi na nga pala taga-gobyerno ito. Natalo nga pala sa Caloocan ito. Sige, ano pa? Ating Senador Antonio Trillanes laban sa 18 nagpakilalang dating security at bagman umano ni Zaldico. Giiti Trillanes, nagsinungaling sila sa kanilang sinumpaang salaysay. Kung babalikan natin, Jiggy, isa si Trillanes, inakusahan nila na tumanggap umano ng pera mula kay Ko. Nasa $2 million daw o higit 100 million pesos para isuhol sa ICC investigators na una na yang pinabulaanan ng ICC Prosecutor's Office. Samantala, sinampahan naman ni Trillanes ng reklamong cyber libel at incriminating an innocent person ang abogado ng grupo na si Attorney Levito Baligon. Damay din sina dating Congressman Mike Defensor, dating broadcaster na si Jason Sa at dating NTF-ELCAC spokesperson Lorraine Badoy. Aminado si Trillanes na nakipag-ugnayan siya sa ICC investigators pero hindi raw totoo na tumanggap siya ng anumang halaga mula kay Ko. Naniniwala si Trillanes. Yun ang maganda dito sa pag-amin niya. At least inamin niya na nakikipag-coordinate talaga siya. And magagamit yun ni Attorney Kaufman doon sa The Hague. Hindi niya na i-deny. Kasi inamin niya na eh. So bahala na si Attorney Kaufman kung paano niya gagamitin itong pag-amin ni Sonny Trillanes na siya ay talagang nakipag-cooperate, coordinate sa mga ICC investigators na una niyang pinasinungalingan. Una niyang pinasinungalingan pero dahil inilaglag siya ni Boying, pinatotohanan niya na ngayon. Pero hindi daw siya nagtumanggap ng pera. Sige, maniniwala kami kahit na nagsinungaling ka dun sa isa kasi may kasabihan sila eh. Na pag nagsinungaling ka sa isang bagay, kasinungalingan na lahat ng mga sasabihin mo. So kung nagsinungaling ka, dininay mo yan nung una and then inamin mo eventually, so na ngayon na dinideny mo yung tumanggap ka ng pera, pwedeng mag-assume ang tao na sinungaling ka nung una, pwedeng nagsisinungaling ka rin ngayon. Pero kanina, dun sa press conference ng mga Marines, di umano sinabi nung isang driver doon na naghatid siya ng pera sa Antipolo. Paano naman niya malalaman na taga-Antipolo to? Ang tanong, taga-Antipolo ka nga ba? Senator Sonny Trillanes. Kasi kung taga-Antipolo ka, bakit sa Caloocan ka tumatakbo na mayor? Baka mamaya nagloloko tong nagloloko tong Marines na to na nagsabi na naghatid ng pera, sobre, folder, paper bag. Na dinatid sa Antipolo. Kasi paano sa Antipolo ka naghatid? Sa Caloocan to nakatira kasi sa Caloocan to tumakbong mayor So paano yun? Sa Antipolo ka nakatiran? Sa Caloocan ka tumakbo? Ano ba talaga? Ang gulo-gulo ng buhay mo, Trillanes. Hindi talaga namin alam kung ano nang iisipin namin sa'yo. Kasi kung totoo yung sinasabi nung isang bagman na hinatiran ka sa Antipolo sa bahay mo daw, well, sa bagay, marami namang mga politiko na maraming bahay o baka yung original na address niya dyan sa Caloocan ayaw niyang doon mag-deliver sa kanya. I mean, hindi ko sinasabing deliver Assuming na totoo yung sinasabi ng Marines. Pero palagay ko hindi kasi bakit ka sa Antipolo maghahatid? Dapat sa Caloocan ka maghatid kasi sa Caloocan nakatira to Na ang kampo ng mga Duterte ang nasa likod ng mga aligasyon para anya sirain ang kredibilidad ng ICC investigators. Narito ang pahayag ng dating senador. Ang ginawa nila ay paninira lang, hindi lang sa akin, kundi nauutal ka na. Di ba gawain mo yan, Trillanes? Anong pakiramdam nang sinisiraan ka? A taste of your own medicine. Sabi nga, how bitter is it? Gaano kapait yung gamot na binibigay mo sa iba? Di ba? Ako naniniwala ako sa iyo Naniniwala ako sa iyo na inosente ka, naniniwala ako sa iyo na ginagawan ka lang ng istorya. Pero anong pakiramdam, Sonny Trillanes, na ikaw napakahilig mong gumawa ng istorya, napakahilig mong manira ng tao, lalo na kapag ka Duterte ang sisiraan mo, kung ano-anong istorya lumalabas sa bibig mo, kahit wala ka mang ebidensya.
Anong pakiramdam na ginagawa sa'yo? Di ba? Masakit ba? Mahapdi ba? O, isipin mo, ilan ng tao yung ginanyan mo? Kung ano yung nararamdaman mong inis puot ngayon dahil ginagawan ka ng istorya, kung totoong gawa-gawa yung istorya na yan, ha? Di ba? Kung totoong ginagawan ka ng istorya, anong pakiramdam nung ilang napakaraming mga tao na hinayop mo? Siguro naman magtatanda ka na, no? Trillanes, magtatanda ka naman na siguro, no? Oo, para at least pinaparamdam na rin ng Panginoon sa'yo yung mga ginagawa mo. Siguro naman, Trillanes, wake up call na sa'yo to. Tigil mo na yung ginagawa mo. Umuhay ka na lang ng normal kasi. Pwede ka naman mamuhay ng simple na lang. Retired ka na. Wala ka na eh. Wala ka ng pag-asa. Hindi ka na makakabalik sa, hindi ka na makakabalik sa, sa Senado. Kahit na anong posisyon sa gobyerno, walang nagtitiwala sa'yo. Ginagawa ka na ng payaso ng tao. Why not? Palagi ko marami ka naman ng pera. Mayaman ka naman. Baka may negosyo ka o baka may iba kang pinagkikitaan. Mukha ka ng mga artista. Oo, di gawin mo. Mamuhay ka na ng normal. Magtarim ka ng kamote. O kaya mag-farm ka ng kangkong. Ganun. Mag-alaga ka naman. Para may magawa ka sa buhay mo. Para hindi puro paninira sa kapwa mo ginagawa mo. O kaya maligo ka sa dagat araw-araw. Gusto mo, lumubog ka. Huwag ka nang umahon. Okay lang din. O kaya gusto mo, magpalipad ka aeroplano. Tapos bayamong maubos yung gasolina niya ro sa itaas. Ganyan. O kaya, mag-alaga ka ng maraming kabayo. O kaya, baka, mag-alaga ka ng maraming baka para maging busy ka, wala kang pestihin na tao. Lahat ng mga baka na yung paanakin mo, tapos kuhanan mo ng gatas. Oo, kung gagawin mo yan, malaki may tutulong mo sa bayang Pilipinas. So, kasi kapag nawala ka sa sirkulasyon, halimbawa na nahimik ka, tatahimik ang bayan eh. O simula nung lumabas ka, simula nung magdalo, lumabas ka, naging senador ka, simula nung nakilala ng taong Sonny Trillanes, puta nagka-peste-peste na Pilipinas eh. O kaya sir, kung ako sa'yo, uwi ka na lang, pahinga ka, bili ka ng tumba-tumba, yung upuan na gumagano hanggang mahilo ka. O ganun mo yung tumba-tumba hanggang sa magsuka ka, pahinga ka na lang sir. Kung ako sa'yo, ganyan edad ko, enjoyin ko na lang buhay ko, life is short. Di natin alam kung huling tulog mo na ngayon, magigising ka pa ba bukas, kung ano ka ba, kung hanggang kailan ang buhay mo, hindi mo alam eh. Ini-stress mo sarili mo, Trillanes. Ini-stress mo sarili mo sa mga pinaggagawa mo, hindi ka naman namamahalin ng tao. Bakit mo pa ba ginagawa kasi to? Kasi usually, ginagawa mo to para may benefit ka eh. O halimbawa, may mga tao nakikisimpatya sa'yo, artista ka, meron kang followings, ganyan. Wala eh. Lahat ng tao gigil sa'yo eh. Sa totoo lang. Baka pati mga kamag-anak mo, urat na sa pagmumukha mo eh. O kaya sabi ko nga, maikli na lang ang buhay, sinasayang mo pa sa ganyan. Ano ka na lang, pahinga ka. Alaga ka ng mga bibe, ganyan. Magpastol ka ng kambing. Daming pwedeng gawin sa mundo, Trillanes, tigilan mo na bayang Pilipinas. Sa mga investigador ng ICC to cast doubt dun sa integrity ng ICC investigations. Ang hinala ko na ito ay gagamitin ni Kaufman para Ayan, puro ka hinala eh. Puro ka hinala, ang hilig mong manira sa camera, ang hilig mong manira sa media, ang hilig mong maglabas ng mga istorya, mag-fabricate ng mga istorya, tapos kapag ikaw yung ginawa ng istorya, magdidemanda ka. Ang ina niyan. Sana sports ka din. Kung sports ka, kung ginagawa mo yung panghayop sa mga kapwa mo na mga politiko, sana kapag hinayop ka nila, ready ka na tanggapin yun. Hindi yung masyado kang tapang-tapangan ka, demanda ka naman ng demanda. Lahat na lang dinimanda mo, lahat na lang ng tao dinimanda mo. Kung matapang ka talaga, katulad ako, o mahilig akong magmambardagol dito, mahilig akong makipagmurahan dito sa YouTube, sa Facebook. Pag minura ako, binash ako, okay lang, ganun talaga. Nagmumura ka eh. Pag minura ka, okay lang din, ganun talaga. Nang bababoy ka, pag binaboy ka din, ganun talaga. Ganun lang yun. Hindi ka dapat umiyak, hindi ka dapat magsumbong sa nanay mo, sa tatay mo. Ginagawa mo eh. So dapat kung ano yung ginagawa mo, kung pag ginawa sa'yo, tawanan mo lang. Gawain mo eh. Kanina sa lahat naman ng siga, sa lahat naman ng palaban, ito yung puta sumbungero. Walang iyan to Trillanes oh. Tanda-tanda na eh, pakaiyakin pa. Butahe dun sa trial, dun sa kaso sa Dahig. Camille, anong sagot dito ng kampo ng mga kinasuhan ni Trillanes? Jiggy, para kay dating Congressman na Mike Defensor, karangalan daw na mapasama siya sa reklamo. Tutulungan daw niya itong mga nagpakilalang bagman ni Ko para nga hindi matulad kay Orly Gutesa. Si Gutesa ang retiradong sundalo na dati umanong security aide ni Ko at nag-deliver ng kickback sa mga politiko kabilang si House Speaker Martin Romualdez. Humarap siya noon sa pagdinig ng Senado pero
wala ng impormasyon kung nasaan siya. Samantala, may paglilinaw naman ang isa sa mga dating security umano ni Ko. Narito ang kanyang pahayag. Pero kami natin, hindi kami pro Duterte lahat. Hindi kami pro BBM din. Sa ganitong sitwasyon na naglalahad kami ng katotohanan na aming salaysay. Sana respetuhin nila kami. Bigyan nila kami ng credibility, hindi baba yung moral namin. At anong reaksyon ng ombudsman sa mga aligasyon ng grupo? Jiggy, para kay Ombudsman Boying Remulla. Yan, isa rin sinungaling si Boying. O siya, inamin niya nung una, nakasama si Trillanes, kasama pa si Torre. Siya ang nagsabi nun ha. O ngayon, nung tinanong siya ulit ng media, Sir, sure ka ba na nakita mo si Trillanes? Hindi ko na matandaan. O siyang ina, natulog lang siya, hindi niya na matandaan. Nung una, ang lakas-lakas ng loob niya, sinasabi niya yung mga pangalan, si Torre, si Trillanes. Tapos nung natulog siya, paggising niya, tinanong siya ulit, hindi na daw niya matandaan kung nandoon si Trillanes. Basta, nandoon daw yung mga taga-ICC. Putang ina, paano nalaman ng mga taga-ICC bahay mo? Ano mo gano'n kasi nungaling tong mga to? Hindi na daw niya matandaan kung nandoon si Trillanes basta nakita niya sa bahay niya yung dalawa. Ano yung sumulpot bigla-bigla? Putang ina, pinsan mo ba yan? Kamag-anak mo ba yan? Boyfriend ba ng anak mo yan? Para bigla sumulpot sa bahay mo ng unannounced? Eh syempre, pag pumunta yan doon, may kasama yan. Putang ina, paano niya malalaman yung address mo? Kaya, paano sila magdadrive papunta ron? So may nagdrive sa kanila. Kung sabi na di nagdrive, naggrab. O putya, paano nila malalaman yung pin location mo? Tangina naman, ginagawa nyo naman masyadong tanga Pilipino eh. Mababa na nga yung antas ng edukasyon ng Pilipino eh. Putya nga, masyado nyo namang ginagawang tanga katulad nyo yung mga kababayan nyo. Nakalimutan daw niya kung nakita niya si Trillanes doon. Basta yung dalawa daw, natatandaan niya yung dalawang taga-ICC. Ang galing naman. Yung dalawang taga-ICC, hindi mo kilala, natandaan mo. Tapos yung tao na nagdala dyan, nakilala mo, hindi mo na maalala. Anak ng tinapay talaga to si Boying. Oh. Boying, Trillanes, si John Vic Remulla, putang ina lahat, mga sinungaling. Putang ina, nakakadiri bayang Pilipinas, maniwala kayo. Alam mo, sa totoo lang, tangina yung nangyayari rito, mas malala eh. Kesa sa nangyayari sa Iran. At least doon sa Iran, putang ina, kahit papaano, dyan sa mga gerang nangyayari dyan, namamatay sila ng mabilisan. Ito, dito sa atin, puta, pinapatay tayo nito sa sama ng loob eh. Pinapatay tayo ng paunti-unti na itong mga hudas na ito eh. Ay, nako. Ang politika ang nakikita niyang motibo sa mga aligasyon. Layon daw nito na hikayatin na mag-aklas ang militar laban sa gobyerno. Inaalam na raw ng Office of the Ombudsman ang pagkatao nitong mga nagpakilalang dating security ni Ko. Ang ilan daw sa kanila ay napag-alamang may murder case at natanggal na nga sa serbisyo. Dagdag pa ni Remulla, hindi sapat ang joint affidavit ng 18. Dapat daw ay magsumite sila ng tig-iisang affidavit para mas malinaw ang kanilang testimonya. Narito ang pahayag ni Ombudsman Remulla. They're trying to create a political tipping point. What more? Alam na natin yun, di ba? They want to a branch of the service to rise up in arms. Yun naman yun eh. They're creating a tipping point. Yan muna ang latest. Daming alam. Ang nagigil. Diyos ko po, sabi ko hirap na sila magsinungaling. Hirap na silang kumbinsihin yung taong bayan. Sa mga pinagagagawa nilang kabalbalan. O ito, pakinggan natin yung mga sasabihin nitong mga sundalong idinidemanda at nitong mga kasama nilang mga dating politiko. Ito, paano natin? Pinapalabas nila na politika. Well, kung meron silang interpretasyon ng politika, bahala sila. Pero ang importante rito, ano ba yung katotohanan doon sa sinabi? Si Saldico nagsalita. Sabi nila si Saldico magnanakaw. May kaso sila. Mga kasama ni Saldico to eh. Kung yung sindikatong sinasabi nila na ito yung hepe ng sindikato, ito na yung mga galamay, nagsasabi dito namin dineliver yung pera, dito napunta yung pera, bakit naman nila sasabihin na hindi na naman totoo? Yun ang hindi ko rin maintindihan. Napakaganda ng mga binabanggit ng mga taong ko, including Sergeant Cotesa, when he first spoke about it. Walang sinasabi yung mga taong to kung saan nanggaling ang pera. Hindi nila alam kung flood control scandal, hindi nila alam. Pero nakita nila may korupsyon. At tinuturo yung boss nila na sinasabi, mastermind ng korupsyon. Ngayon nagsasalita naman sila na dito kami nagbigay ng pera, yung pasok ng pera, hindi pa nga nila alam dahil kay Mark Tex Ayun, tsaka kay Paul Estrada. Bakit naman sila yung gigibitin? Ba't kami yung iipitin? Kaya ako, actually, wala naman akong alam dun sa affidavit eh. Alam niyo yan na hindi ko sila kasama nung ginawa nila yung pangungusap nila. Pero, sinasabi ko, yung sinasabi nila. At tinitindigan ko sila. Bakit naman sila yung kakasuhan? Sa lahat, eto yung mga hindi kumita. DPWH contractors kumita. Yan. DPWH contractors, kumita. Yung Yusek Bernardo, kumita. Yung Alcantara, kumita. Putang ina ng mga yan. Yan ang salot.
Yang mga yan, si Zaldico, kumita, putaragis yan. Oh, di umano, si Bongbong, si Romualdez at saka si Sandro Marcos, kumita. Bakit hindi yun ang habulin natin? Bakit ito ang mga iniimbestigahan at dinidemanda natin? Why not? Pag-aralan natin yung kanilang mga ebidensya, alamin natin, totoo ba yung kanilang mga pinagsasasabi? Kung hindi, isilya elektrika natin para masaya. Bigtiin natin, pako natin sa krus, ganun, o tapon natin sa Pasig River, ganun. Pag nalaman natin na niloloko tayo ng mga to, pero hanggat meron silang akusasyon, lalong-lalo na meron silang corresponding na mga images, ebidensya, at marami pa silang mga ebidensya na nakatago, dapat inaano natin to. Siniseryoso natin to. Bakit? Sabi nyo nga pera ng taong bayan yung pinag-uusapan dito So kung sinasabi nila na pera ng taong bayan dinideliver nila ng personal sa mga personalidad na ito, dapat itong mga personalidad na ito no-hold departure order na natin o kaya nilulookout bulletin na natin. Tapos nagki-case build up na tayo sa mga ito. And then kung mali yung mga pinagsasasabi ng ito, ikulong lahat yan. Kasi tingnan nyo si Ramil Madriaga ni walang kalinis-linis sa katawan. Pati kaluluwa niyan, nanlilimahid. Sobrang dumi na tao niyan. Meron siyang sinasabi na mga halaga ng pera, diniliver niya, di umano, ganito, ganyan. Pinakikinggan natin, bibigyan pa natin ng proteksyon. Ilalabas natin doon sa kanyang kulungan, nakakulong na siya doon ng mahabang panahon, ilalagay natin sa mas komportable para magsinungaling. Hinahabol natin si Inday Sara, mayroon ng impeachment na nakabinbin dahil dyan sa statement niya. Kung ino-honor natin yung isang kawatan na nagbibigay ng impormasyon, dapat bigyan natin ng parehas na opportunity itong mga ito. Kasi itong mga to, sabi nga nito ni dating Congressman Mike Defensor, hindi ba nagnakaw to? Hindi naman kumita ito. Magkano lang daw sweldo ng mga ito buwan-buwan? 40,000. Hindi pa naibigay sa kanila yung mga sahod nila dahil tumakas na to si Saldi. Si Saldi kapal ng mukha rin. Pinagod mo yung mga tao, ilang libong maleta yung pinagde-deliver nyo, kaya pala nung bumili ko ng maleta, wala na akong mabili. Di ba? Bakit sila yung pinupuntirya natin? Bakit hindi natin puntiryahin? Okay lang, pakinggan mo si Madriaga, pakinggan mo si Trillanes. Dapat lahat ng mga whistleblowers pinakikinggan, hindi yung selective. Kapag ang whistleblow mga Duterte, yun lang ang inaasikaso natin. Pero kapag ang ini-expose na nila yung kabilang kampo, which is yung kampo ng pamilya ng mga kawatan, pinoprotektahan na natin yung kanilang di umanong pinagdideliveran. Di ba? Putang ina, papayag pa tayo na ganyan. PWH officials kumita. Senador, sinabi, di ba, may mga pangalan na dati. Congressman, ito nag-deliver lang, itong kakasuhan. Parang hindi naman natin tama. Hindi naman talaga tama yun. Tama ka naman dyan. Ang may tama sila. May tama sila sa utak. Yun ang mga yan. Kapal ng mga pagmumukha. Ito pa, yung isang video tungkol dyan. Panoorin natin. Senator, nag-file din si Senator Trillanes at saka kahapon nata si General Anyo ng kaso na kasama si Attorney Baligod, kasama si ako, Mike Defensor, at saka si, if I'm not mistaken, si Cathy Binag at saka si Lauren Badoy. Ako, personally, isang karangalan na makasama ako nitong mga kasama nating sundalo. Isang malaking karangalan na mapasama sa kaso, nakasama sila. Yung sinasabi ng mga taong to ay katotohanan. Tumutulong ako sa kanila dahil ayoko mangyari nung nangyari kay Sergeant Cotesa. Talagang ginipit, inipit, itinago. Nandito ko para ipakita yung tulong sa kanila noong paman, nung sila ay lumabas sa Club Filipino. Kaya yung mga sinasabi ni General Anyo at ni Senator Trillanes, dapat ang trabaho nila alamin ang katotohanan. Dapat ang trabaho nila tingnan yung aligasyon ng kapwa nila sundalo. Ang mga sundalong to, hindi nagsisinungaling. Kung gusto nila malaman yung katotohanan, tanungin nila. Huwag yung ginigipit nila yung mga tao. Handa akong tulungan sila, handa akong marap sa kaso. At muli, inulit ko, karangalan ko makasama ang matatapang at makabayan nating sundalo sa darating na panahon. Maraming salamat. Di ba? Palakpakan natin. Tatakbo ba si Mike Defensor na senador? Hindi. Wala naman siyang sinasabi na siya'y tatakbo. Pero tinitindigan niya ito. Alam mo ako, nabibilib ako sa mga ganitong tao Kay Baligod, dito, nakikita mo kasi na wala naman silang mahihita rito. Puro kaso lang ang mahihita mo rito. Nakita mo naman kung paano nila trabahuhin
Lahat ng mga bumabati ko sa kanila, kita mo si Bong Suntay, nagbigay lang siya ng argumento, analogy na medyo alanganin, pero tanggap naman yan sa society natin. Tanginan nyo, tanggap nyo nga yung mga bakla eh. Tanggap nyo yung mga nagpapaputol ng titi at nagpapagawa ng pekpek. Di ba? Tanggap nyo nga yan eh. Tanggap nyo nga yung kababuyan na lalaki sa lalaki nag-aasawa eh. Tanggap nyo yung kababuyan na babae sa babae nag-aasawa eh. Kumbaga sinasabi nyo, buksan nyo na yung isip natin dahil makabago na ngayon, panahon ngayon. Makabago na ngayon, ganito na ang panahon. Tapos po siya nagbiro lang actually hindi nga nagbiro si Suntay. Suntay is just trying to make his case stronger by making or stating an analogy na tanginan nyo. Ang yayabang ninyo, buti sana kung mga virgin pa kayo nung nagpakasal kayo. Kala mo naman, hindi kayo nagmamaryang palad at nagsasalsal. Pag nakakita kayo ng mga sexy, kunyari pa kayo. Walang hiya kayo, linis-linisan kayo masyado. Hindi ito sa totoo lang, magpakatotoo lang tayo. Alam nyo kung sinong mga tao na malilinis, matitino dito sa Pilipinas? Kingdom of Jesus Christ lang, mga bossing. Yung mga taga Kingdom of Jesus Christ, mga miracle workers ang Kingdom of Jesus Christ, mga tauhan or mga taga-sunod ni Pastor Apollo Kibuloy, si Pastor Apollo Kibuloy, sila lang ang matituno rito, walang mga ganyang makamundo sa isip, pero lahat tayo, umamin kayo. Lahat tayo, putya, may mga katarantaduhan tayo sa mga sarili natin, huwag kayo linis-linisan. Paala nyo naman, masyado kayo. Tanggapin natin ang LGBTQ. Puta, puro kaimoralan yan eh. Ang ginagawa ng mga yan eh. Pero tinatanggap natin dahil yun ay makabagong mundo. Nagsalita lang si Suntay. Wala nga masama sa sinabi niya. Sinabi lang niya na pag nakita ko, nag-i-imagine ako. Pero ayaw ko na lang sabihin. Hindi nga niya sinabi kung ano ini-imagine niya. Sinabi niya ba, ini-imagine ko, hinuhubaran ko, ini-imagine ko, ganito ginagawa ko. Wala namang ganun sinabi yung tao. Pero putang ina niyan, para mailihis nyo lang yung issue, na magnanakaw kayo mga buwaka ng ina ninyo, linis-linisan kayo, magpa-file kayo ethics complaint, magpo-post lahat ng mga artista sa social media, kala mo naman, antitino, tanginan yun, sa ngalan nga ng pera, naghahalikan kayo sa TV. Hindi kayo matino, wala kayo sa tamang posisyon para sabihin ninyo, para kayo ang magsabi na immoral to at hindi immoral. Gago, may mga sex scenes nga kayo sa mga pelikula nyo, hindi ba? Kahit di mo naman boyfriend, kaya paglaplapan ka, labas pa yung dila mo eh. Tama, mali. Yung mga artista, magsasalita ngayon, tama, mali. Virgin ba yung mga yan nung kinasal? Yung isa pang artista kala mo kung putang ina, ilan na ang naging asawa, 3 na. Nabuntis sa mga unang mga naging lalaki niya. Sila ang nagsasabi na mali yung sinabi mo, Suntay, ulul. Tanginan nyo, mga ipokrito kayo. Kakapal ng mga mukha ninyo. Ako hindi ako maglilinis-linisan. Pag nakikita ko si ayaw ko. Baka pati ako idamay nyo dyan ha. Hindi, pero totoo. Real talk lang tayo. Saka na kayo magmalinis kapag napunta na kayo sa langit. Putang ina, hindi nyo nga alam kung mapupunta kayo sa langit pag namatay kayo mamaya, tas naglilinis-linisan kayo, baka mamaya masama si Bong Suntay, inatake ka sa puso, puta, pag dilat ng mata mo, nandun ka sa dagat-dagatang apoy. Sa dami rin pala ng kasalanan ginagawa mo, hayop ka. Huwag kayo masyadong linis-linisan, mga bisit kayo. Ba't ba tayo napunta dyan? Mamaya punta tayo dyan, pero dito muna tayo sa mga sundalo. Mayroon gustong sabihin yung mga sundalo na nagre-reklamo. Eto. Ika nga namin, sir, neutral kami natin. Hindi kami pro-Duterte lahat. Hindi kami pro-BBM din. Neutral kami, sir. Nagtrabaho ordinaryong Pilipino lang, sir. Sa ganitong sitwasyon na naglalahad kami ng katotohanan na aming salaysay. Sana restituin nila kami. Bigyan nila kami ng credibility. Hindi yung moral namin. Para ito sa bayan, sir, ang ginagawa namin, sir. Hindi ito kung sarili lang namin. Yan ang bago kami lumabas. Ang sabi ng abogado sa amin ni Atty. Levy, sabihin nyo lang ang totoo. Ang hirap pagdipin sa Korte Suprema o saan korte, basta nagsisinungaling ka. Yan ang natatandaan ko sa mga sinasabi niya. Maraming salamat po. Saka hindi po namin sila tinatarget, sir, kasi yun nga po, hindi po kami Duterte, hindi po rin kami Marcos. Ngayon, sila po kasi nakikita namin doon, sir, na mga ka-meeting, then yung mga kuwan po, nakakatanggap. Tapos sir, siguro nagkataon na talaga na trabaho kami kay Busal dito. Experience namin ganyan. Yung nalalaman namin. Siguro yan na sinasabi namin yung katotohanan.
O, di ba? O, linaw-linaw ng mga sinasabi ng mga kababayan natin, ng mga kasama natin, ng mga sundalo, yung mga, sabi ko nga sa inyo, yung mga yan, nagtanggol na yan sa bayang Pilipinas yung mga yan. Kayo, wala pa kayo nagagawa. Kung maka-inarte kayo, pucha kayo. O, ito,